Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa mga awit, Kapitulo 42, versikulo 1 hanggang 3. Ito ang nakasulat, panaghuy ng isang dinalang bihag. Kung paanong batis ang siyang hanap ng isang usa, ngayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Nananabik ako sa Diyos na buhay, walang iba. Kailan kaya maaring sa presensya mo sumamba? Araw-gabi tumataghoy, gabit araw tumatangis. Naging tanging pagkain ko yung mga luha sa paghibik. Itong mga kaaway ko sa tuwing ay yung sambit na nasaan ba ang iyong Diyos, hindi namin namamasid. Yan lang po, maraming salamat. God bless. Isang mapayapang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi po ay nasa 42 kabanata sa aklat pa rin po ng mga awit. Sa talata 4 hanggang 5, ito po ang nakasaad. Nagdurugo ang puso ko kapag aking maaalala ang lumipas na kahapong lagi kaming sama-sama. Papunta sa templo ng Diyos na ako ang nangunguna. Pinupuri namin ang Diyos sa pag-awit na masaya. Bakit ako nanlulumo? Bakit ako nagdaramdam? Sa Diyos ako may tiwala. Siya aking aasahan. Diyos na tagapagligtas, muli ko siyang aawitan. Ito po ang nakasaad sa banal na kasulatan. Ang papuri at kapasalamatan ay lagi po sa Amang Lumikha. Amin. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang akin pong babasahin ngayon ay mula sa libro ng Salmo, chapter 42, verses 6 and 7. Nangihina ang loob ko. Ako'y parang tinabunan nyo ng malalaking alon, na umuugong na parang tubig sa talon. Kaya dito ko muna kayo inaalala sa paligid ng ilog Jordan at Hermon, sa bundok ng Mizar. Amen. God bless po. Hello po, ang aking Bible verse for today is from the book of Psalms chapter 42 verses 8 to 9. Nawa ang pag-ibig ni Yahweh ay mahayag araw-araw, gabi-gabi siya naway purihin ko at awitan. Dadalangin ako sa Diyos na sa akin bumubuhay. Sa Diyos na sanggalang ko, ganito ang aking wika. Bakit ako ay nilimot? Nilimot mo akong kusa? Bakit ako nagdurusa sa kamay ng masasama? Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Muli po, purihin po muli ang Panginoon sa isang napakagandang pagkakataon na narito muli tayo upang magbahagi ng ating binasa para sa chapter 42, 10 to 11 na itinalaga po sa atin. Sabi po dito sa talata na ito, parang nababasag ang aking mga buto sa pangiinsulto na aking mga kaaway. Habang sinasabi nila sa akin buong araw, nasaan ang iyong Diyos? Bakit ka nanlulumo o aking kaluluwa? Bakit ka nababagabag sa loob ko? Umasa ka sa Diyos sapagkat muli ko siyang pupurihin. Siya ang aking tagapagligtas at aking Diyos. So dito makikita po natin na talagang ipinapakita po ng talatang ito, yung ating binasa na talagang malalim na sugat ng kaluluwa, sapagkat dito makikita natin na hindi lang physical na sakit yung dinaranas ng psalmist, kundi nandun din po yung emotional at spiritual, lalo na po nung tanongin siya ng kaaway, nasaan ang iyong Diyos? So napakatindi po yung tanong niyo na nasaan ang iyong Diyos? So, ibig sabihin, nakikita nila na parang yung psalmist ay hindi tinutulungan ng Diyos, Na kumbaga doon sa kanyang kalagayan, asan yung Diyos mo? Di ba? Hindi ba't makapangyarihan yan? Bakit na sa ganitong kalagayan? Talagang dito makikita natin na talagang ito yung isa sa pinakamabigat na pagsubok, na doon sa buhay ng psalmist, na sa tingin niya ay bakit tila tahimik ang Diyos, At dito madalas itong pinagdududahan ng mga mananampalataya na kapag wala nangyayari sa kanilang buhay, naiisip nila, asan nga ba yung Diyos? So dito makikita din po natin na talagang yung ating mga pananampalataya, talaga pong ito ay sinusubok ng mga problema. Hindi lang sa mga mabibigat na mga problema, pero dumarating din po dyan yung mga verbal na pag-aalipusta. Sinusubok din po yung isang mananampalataya. So, dito ay hindi porke na nahimik yung Diyos ay wala po yung kanyang presensya. Kundi, palagi pong andyan yung Panginoon. Laging handang tumulong
isang tawag mo lang, tayo po ay diringgin niya. So dito makikita din natin, no, yung sa halip na magpadala yung psalmist, no, doon sa lungkot, no, kinausap niya po yung kanyang sariling kaluluwa, no, na sinabi niya, umasa ka sa Diyos. Ito ay isang desisyon na hindi lamang para sa damdamin, kundi inaatasan niya yung kanyang kaluluwa na umasa ka sa Diyos. So, ang pananampalataya po ay minsan nandun po yung pakikipag-usap sa sarili, no? Pagpapaalala sa puso doon sa katotohanan na ang Diyos kahit hindi natin nakikita, no? Hindi natin nararamdaman, pero ang Diyos po hindi nagbabago. Palagi po yung kanyang pag-ibig laging bago sa bawat umaga, no? So, dito sinabi din niya na sa huling talata, no, muli ko siyang pupurihin. So, dito makikita po natin, no, hindi pa tapos yung problema pero nauna na yung panukala, yung gagawin niya, na ito yung gagawin niya, pupurihin niya ang Panginoon. So, dito makikita po natin na talagang it is a choice, no, na nais niya na purihin talaga yung Panginoon, na nandun ka agad yung kanyang balik na pupurihin niya muli yung Panginoon. So, isa pong napakaganda, no, na aral sa buhay ng psalmist na talagang kalakip ng kanyang buhay, yung patuloy na makapagpuri at makapagpasalamat sa Panginoon. So, muli po, purihin muli ang Panginoon, and God bless everyone.